Incredible! It's you! Oh my God! I love it! Hey guys! Welcome to Barcelona, Spain! Ayan ako! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi pa ako pinafollow follow niyo na ako. We are now here sa ating Spain leg ng ating Europe series. For this episode, kasama pa rin natin ang ating mga friends. Ito sa harap ko ngayon si Miko. Last leg. Kasama ko rin si Jam. Kasama ko rin si MC. Nandito kami ngayon sa Barcelona, sa Espanya. Today, for this episode, we will explore the city. So, ang aming itinerary maker ay ayan, si Migo. Wala, mag-explore kami at ang una naming destination ay ang Sagrada Familia. This is projected to be the tallest church in the world. Pag nakumpleto. Kasi hindi pa siya kumpleto. As you can see, it is still under construction. May construction pang nagaganap. Yung construction ng Sagrada Familia started noong 1882 and until now, hindi pa din siya tapos. Ang architect ng napakagandang simbahan na to ay si Gaudi. Kaya lang, deads na siya. Dahil nga, 140 plus years ago na to ginagawa. May mga blueprints naman siya. Kaya nako-continue yung ano. Kaya lang nasunog din yung mga blueprints na yon. So, nagbe-base na ngayon yung mga architects based sa vision lang ni Gaudi, sa mga natatandaan lang nila before. Projected na matapos yung simbahan na to sa 2034. Pero syempre hindi pa natin sure kasi dati sinabi nila ganitong taon daw matatapos pero hindi natuloy. Pero ayan, so big. Ito yung likurang part ng simbahan. Papakita ko sa inyo yung reaction ko yung unang-unang beses ko siyang nakita nung lumabas kami sa train station. Here we go! Boom! Ito na! Lalabas na kami! Nasaan na? Ito na! Ah! Oh my God! Ang ganda! Wow! Pero ano mo naman ito? Sobrang daming tao, grabe. Pero ang ganda, ito yung likurang part. Dito sa Barcelona, kailangan maingat ka kasi madami daw pickpockets. Pero sobrang daming tao. Ito yung pinaka main tourist attraction dito sa Barcelona, Espanya. Papasok ka dyan. So ito yung may ikutan mo. Medyo wala siyang proper pathway. So kung umulan, medyo magiging maputik siya. At siguro dahil under construction lang ngayon yung area, kaya may mga ganito. Kasi last time nang nandito ka. Dito. Pero maayos to dati. Picture Spot. Picture spot to. Okay, kaya lang may ano. Ay, bakit sa kabila? Picture spot daw to, kaya lang under construction yung isang area dito. So medyo hindi siya ano. Tapos Migo, no, okay lang na na ang picture spot mo ay sa under construction yung ano. Dati kasi wala eh. Doon sa kabila. Oo, sa kabila. Kaya ang daming tao doon. Tara. Kung gusto nyo ng picture, pupunta ka sa likod, tapos dito sa may park, ito yung mga tao, sobrang dami kasi magpapicture sila. Tapos ito yung magiging facade mo. Tatry namin sumingit kasi sobrang daming tao talaga. Struggle is real sa pag-picture dito sa Barcelona Sagrada Familia kasi sobrang daming tao. Pero I think okay naman yung mga shots. Ito pa, meron pa mga sikat na photo spot dito. Grabe, sobrang taas nyo. Wow. Dito sa Sagrada Familia, pwede ka ring pumasok sa loob. Kung titingnan nyo, may mga tao dun sa taas. Ayun o, diba? Nakikita nyo sila dun sa taas. Kaya lang, hindi libre yung entrance dito sa Sagrada. So, pwede kayong bumili ng tickets via Klook. Ito, boom! And you can use my code BUJIBABIERAKLOOK para maka-discount kayo sa entrance. Unfortunately, on our end, hindi kami makakapunta sa loob kasi kailangan namin maglaan ng oras para makapasok sa loob. Kaya lang, last day na kasi today ni MC, Michele at ni Miko. So, that would consume a lot of time at madami pa kaming pupuntahan sa aming itinerary. Kaya hindi na sila. Nag-decide kami na hindi na pumasok sa loob
Sa sobrang daming tao, naliligaw na kami. Hala, naligaw na kami. Baka pwede mag-ano dito. Alam mo yung mga pager? Paging. Ay, di na mo, may Christmas, ano. Today is January 3, 2026 at ang lamig dito sa Barcelona. Sabi nila 10 degrees daw pero it feels 5. Pupunta natin sila MC, si Michael at si Miko sa may metro station. From our accommodation, nag-metro lang kami. Mamaya i-explain ko sa inyo yung mga different transportation na pwede nyo i-take kung kayo ay turista dito sa Barcelona. Pero ikot muna kami dito sa Sagrada. Ay, tourist spot din pala to. Mag-escalator tapos may kita mo yung Sagrada de Familia. So dito, M sa may metro station. Ngayon, papunta kami sa may harapang part ng Sagrada de Familia. Grabe, sobrang daming tao. May kita mo na under construction pa talaga yung simbahan. May nakuha pang mga metal. Pero, ang dami kasing mga hindrance kung ba't hindi matapos-tapos yung Sagrada Familia. Isa doon ay financial concern. Budget-wise, sobrang mahal talagang mag-construct ng isang simbahan na kailangan preserve yung klase ng art, ng architecture. Siyempre, kailangan matibay. Tapos, since it's the tallest building, siyempre, kailangan safe din siya, di ba? Tapos, yung gastos mo pa ng labor and everything. So, isa yun sa mga factor kung bakit nagtatagal yung construction ng Sagrada Familia. Pangalawang reason is yung mga unforeseen circumstance. There was a time, a few years ago, na nasunog yung Sagrada Familia. So, ayun. Ito na yung harapan. Oh, ang ganda. Ang ganda. So, kung makita yung harapang-harapan, ang ganda. O, diba? Pumapatong na sila dyan. So, papatong na din ako dito. Ang ganda, oh. Thumbnail! Ito yung mga details ng simbahan. Grabe. Ang ganda. May park din sa harap. So, pwede rin kayo tumambay dito kung gusto nyo. Kaya ginagawa ng mga turista na nandito. Kaya lang, sobrang dami talagang tao. As in, ay tinan mo, may bus tour din na pwede mong gawin. City tour, Barcelona. May mga nagbaballoons din. Ano lang, kakaiba lang siya kasi iba-iba yung colors, materials, gano'n. What can you say, Jam? I respect it. You respect it. I respect What can you say? Pangalong beses mo na dito. Ano masasabi mo? Magical for me. Yeah, I don't like the... Because Don't it's not symmetric. It's still not yet finished. Ako naman, very massive and I was so surprised. Tapos parang, I think those things... it's misplaced. Yeah. Well, we don't tinatanong kung ano ibig sabihin yan eh. Pero, ikaw, what can you say? I appreciate it. I'm glad to have seen it. Pero it's not my aesthetic because I appreciate like romantic things. I'm not super contemporary. It's a mix of gothic, modern and Yeah. So another type. it's good. It's surrealist nice a little to see. Yeah. Yeah. It's a bit Inside is surrealist. more like parang Salvador Dali. That's why I wanted to see more the inside than the outside. Yeah. Kaya lang wala kaming oras kasi tomorrow they will leave and we need to move on. Yeah. Speak of moving on, ayun ang aming navigator. Sinesearch na niya ang next destination. Actually, magandang spot dito sa park. Tapos magandang picture spot dito sa park. Tapos yung harap yung kita mo kasi yung sa likurang park yun. Let's go. Let's go! Let's go, Sago! Let's go! At nandito kami ngayon sa Drasanes Exit. Dahil i-explore na namin yung city center ng Barcelona. So, ito siya. Ayun o, Drasanes Exit. Alam mo, may paandar dito. Don Quixote. Ayan, si Don Quixote nandito. So, magbibigay ka ng tip tapos gagalaw siya. Miko, saan tayo? Where are we going? Columbus Monument. Columbus Monument. So, si Christopher Columbus, after exploring the world, dito siya pumunta sa Barcelona. Ito ang statwa ni Christopher Columbus. Si Christopher Columbus ay lumibot sa mundo under the Spanish Kingdom, Spanish Crown. Ayan. So, ang pumondo sa paglilibot ni Christopher Columbus sa mundo ay ang Espanya. So, under the Spanish King. Tapos, pero alam mo, si Spanish,
Pero si Christopher Columbus, hindi siya Espanyol. Siya ay taga-Italy. So, ayun, after naglilibot sa Amerika, pumunta siya dito, bumalik siya dito sa Barcelona. Kaya napaka-importanting figure ni Christopher Columbus sa Spain. Ito siya. Nakaharap siya sa kabila sa ibang lugar Ayun, nag-ano na siya. Kumikilos na siya. Pagod na siya, upo na siya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. What's TikTok? What's your TikTok? Buji Babiera. No, What is your TikTok? BU. Gusto daw nila makita yung TikTok ko. Sinna? This one. The top one. Viera. Incredible. It's you. Envíamelo. You. Chavales. Es él, hermano. Chavales. 3 millones de seguidores. Vamos. Me llamo 64.Ryan, ¿vale? Seguime, ¿vale, chavales? Forward.dz. Seguirme, hermano, los duros. Where are you from? Philippines. Wow, Do Philippines. you know how to speak? Do you know how to sing? Kanta? Cantar. Yes, sing. Yeah. Tung 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 sahur. Sahur. Yeah. Tralalero, tralala. Tralalelo, tralala, tralalelo, tralala. Mimi. What do you look? Kalewi. Yeah, okay. See, listen. Okay. Porque contigo yo escogí sacar el corazón. You know the song? Yes. Si- This is very beautiful song. Okay. Bye-bye. Very good. Bye. What's your name? Ryan. 64.Ryan, chavales. Forward. Tapos para batalla. 6-7. 6'7". Bye-bye. Tanan! City Center. This is Plaza Real. Pumunta tayo sa Plaza Real. Isa ito sa mga pinaka-famous na spots dito sa Barcelona City Center. So, tingnan natin kung ano ang meron. So, dami lang siyang restaurants. Actually, parang puro restaurants lang siya dito. Tingnan natin, ano bang meron sa Plaza Real? Yung Plaza Real, wala lang. Famous lang siya dahil sa mga palm trees niya na nandito. To be honest, medyo underwhelming yung place. So, sabi ni Migo, tinanong niya ako gusto ko daw mag-picture doon. Sabi ko parang, okay lang, sakto lang. Kasi, para lang siyang normal na plaza. Wala, parang normal lang siyang plaza. So, ayun. So, babalik na kami dito sa sa parang walking street nila. And dito sa walking street na to, iba-iba siya. Meron siya mga souvenir shops, and meron mga souvenir shops. Tapos, meron din mga hotel. Nandito din sa walking street, makikita nyo yung mga parang bangko. Ito, ang pangalan ng street na to ay La Rambla. Money exchange, souvenir shop, mga tindahan na kung ano-ano, restaurants, hotel, may phone shop, may bike rental din dito. Tingnan mo itong building na to, very Asian yung atake niya. May dragon, may mga Asian umbrellas and fans. Tapos may mga Japanese images. Nalala ko, meron akong kaibigan dito sa Barcelona. Nagtatry silang mag-move dito dahil nga very multicultural, very mas siya, one of a more friendlier city. Walang judgment. Nakakagawa tayo ng mga bagay na gusto natin gawin na hindi tayo hinuhusgahan ng mga tao. Yes, may ganun. Parang iba-ibang mga tindahan ng pagkain. Nag-ano sila ng souvenir. Kala ko nawala kayo. Mag-try tayo, maghanap tayo ng mga Spanish food dito. Ang una nating target ay paella. Uy, tingnan mo. May mga cold meats and cheese. Ito may paella 18 euros daw. Parang ang sarap na ito. Oh. Fresh na fresh. Kaya lang mahal. 18 euros yung paella nila. Ito yung menu nila. How much for paella? 6 euros? Ah. Ito 6 euros lang Hello, kabayan. Pinoy po? Hello po. Sige po. Bye-bye, kuya. May kabayan tayo nakita dito. Pero saan paella? Paella to. Is this paella? You include this? The original paella, fresh everything. Ganda, may mga dessert. Hello po. Ang ganda Musta po? Kasi medyo mura din. 10 euro. 10 euro, okay na yun. Okay, thank you. Salamat po, Ate, te. gusto mag-hi talaga. Hello po. Ano pangalan mo, ate? Demi. Taga Panay din siya. Hello po. Ano TikTok mo? Buji Babiera. Muji Baviera. Uy! Hello po! Kilala mo ako? Muji! Uy! Hello po! Kilala mo ako?
Ate, pwede ka mag-hi sa vlog ko? Ay, kilala ko siya. Ate, pwede ka mag-hi sa vlog ko? Hello! Nagulat ako, tinawag niya ako. Ano pong name mo, ate? Hi, Ate Arlene. Talaga, salamat. Dito ako sa Barcelona. Saya! Nagulat ako, tinawag niya yung pangalan ko. Hello po, salamat. Good spin Uy, ng mga fans club mo, ha? kinilig ako. Pero nagulat ako ng konti. Kilala niya ako, saya. Ito na yung dulo. Ang saya, kilala niya ako. Wala lang, umabot ng Spain yung content ko. Gracias. Gracias. Thank you. May information dito na pwede mong tanungan. Dito kami nagtanong ng directions. Oh. Maltbo. Paella. Dito siya located sa may dulong part ng Mercato. So ito, may mga other things din silang binibenta. Ito yung order namin. Paella. Gracias. Ang hirap dito sa madaming bulsa yung taga naka-winter picture. Sarap. Dito lang tayo kain kasi wala upuan. Oh, sarap po. May clam sa loob. May may seashells, may seafood sa loob. Delicioso. 10 euros lang. Sarap. Ganito lang yung galawan namin dito. Kain-kain. Konti lang, pero 10 euros. Parang hirap makahanap. Masarap yung paella nila. Yung ko lang is, medyo maliit yung serving. So, honestly, hindi ako ganong nabusog. But, masarap siya. Good, good. Meron silang, pwede kang mag-request ng cuchillo kung gusto mo. Para mas madali mo siya makain. Hola, hello po. Isang empanada chorizo, please. Yung 5, magkano ba yung maliit? Anong chorizo? Ay, ininit nila. Ako siya nabili. The Bukarian Chicken. Diba? Daming dami nilang pagpipilian na pagkain. Hello po! From Barcelona. From where kayo ate sa Pinas? Batangas po. Batangas. Hello, hello po. Thank you ate. Hirap na walang tripod. Laki nyo, parang mabubusog na ako dito. Ang ungat. Meron akong friend na bumili siya ng chorizo sa Pilipinas. Tapos nagulat siya kasi ang tamis daw. Chorizo dito parang very savory, very salty. Merong bike lane dito sa gitna ng kalsada, pero dumadaan na taxi. Ayan, naglalakad-lakad lang kami dito sa mga streets ng Barcelona. May mga pa dito, nationalistic flag. Alis na in Barcelona, Spain. Barcelona. Ito ang Plaza Catalonia. Wala, nag-iikot-ikot na lang kami ngayon. Try namin mag-shopping kung meron. Pero parang wala na kaming budget. Dadaan kami dito sa Zara kasi sabi ng mga tao ay mura daw ang Zara dito sa Spain. So, titingnan natin. I'm pretty sure hindi tayo pwedeng mag-video dun sa loob dahil bawal. Pero i-update ko kayo after kung mura nga. Kung makakabili kami. Pero ang problema namin ay wala na kaming space. Wala na kaming kilo sa luggage. Upgrade. Thank you, Miko, sa upgrade. Salamat. Babas na kami sa Zara at we are marked safe. Wala kami nabili. Pero, anong masasabi nyo? Mas mura ba? Ito may ko mag-Zara eh. Sa tingin mo mas mura? Kasi yung tingin ko ang coat hindi ko na-compare yung presyo ng coat. Parang feeling ko hindi naman ganun kamura. Ikaw, at least yung for men, for women, hindi namin chinay kasi wala rin kaming comparison. 30 euros ang nakita kong pinaka-mura so far. And it costs similar sa Philippines na din. Similar na. Pero mas mahal siya. Mas mura dito ka sa London. When it comes to sale, laging sobrang all out ang Zara sa Europe. Like as low as 10 euros or 15 euros or 50% off. Ganun palagi. Kaya di ba ang dami ko nabiling mga coats na Zara. Lalo na pag Black Friday,
Sa Pinas, sobrang Bihira ano nila mag-sale. bihira. Sobrang kuripot nila. Naalala ko din, nung summer, madami din ako nabiling Zara nun. Kasi sale. Pero ngayon yung mga sale dito, hindi ganun ka-sale. I mean, konti lang. Mga 29 euros din yung mga sale na nandito. So, siguro swertihan lang sa pagpunta. Kasi naalala ko nun, ano ba nabili ko sa Zara? Pabango. Nakabili din ako ng pantaas. Pero yun, papahiga muna kami kasi kanina pa kami naglalakad. So yung maganda dito sa Barcelona ay madaming mga bench. Pero sa Zara kami ngayon. Sorry bench. Ang corgi. Lakad-lakad lang kami dito. At lumalamig na. Gusto ko lang sabihin, kuwari, nagbubuk kayo ng mga hotel. Ganyan. Ano yung mga parang consideration ninyo? Day. Ha? DCR. Day CR. Yung layo niya sa transportation. Yung layo niya sa transportation. Okay lang ba sa inyo na yung hotel nyo merong bar? Like merong parang pwede kayong uminom, ganyan, may mga cocktails. Okay lang ba? Okay lang. Okay lang. Ikaw may inom, pero okay lang. Ikaw? Hindi ako masyadong uminom, pero okay lang. Okay. Kung ano may alak na isuserve, gusto nyo ba very international, Filipino, ganyan? Maganda yung beach. Ha? Filipino. Ako yung local taste para Local gusto ko taste. syempre. Okay. Kasi dito, sa, itong hotel na to, ayan, pag inano mo siya, ayun, malalasing ka. Hotel Ginebra. Ang haba nun no, pero... Haba. Ang ganda ng mga streets dito. Wow, sarap lang maglakad dito kasi malamig. January. First week of January. Pero sa among the European countries na napuntahan namin, France, Italy, Switzerland, tapos ito na Barcelona sa Spain. Dito medyo, ito yung pinaka-warm kumpara sa ibang lugar. May nagsabi sa akin na gawin mo na to dito, gawin mo na yan kasi ngayon ka lang makakapunta dito sa Europe. Anong gagawin? May nagsabi sa akin ako, dapat gawin mo to kapag nandito ka. Gawin mo na yan kasi once in a lifetime lang naman na makakapunta ka sa Europe. Ako gusto ko sabihin sa inyo na wag ganon. Ang i-manifest natin, dapat makakabalik tayo at magagawa mo siya. Kasi naalala ko last year, ang dami rin nagsasabi niyan na parang, oh gawin mo to kasi hindi ka na makakabalik dyan. Oh, after 1 year, nakabalik naman ako, di ba? Nakabalik naman tayo. So parang kesa i-pressure mo yung sarili mo sa mga bagay na, ano ba, ngayon, ganito yung gusto mong gawin, di ba? Tapos parang sasabihin sa'yo ng mga ibang tao, naku, once in a lifetime lang yan. Para sa akin, wala lang. Hindi siya once in a lifetime. Kasi hanggat buhay ka, posible pa rin na makabalik ka doon sa lugar na yun, di ba? Pero ikaw ba, gusto mo bumalik dito sa Barcelona? Oo naman. I mean, mas gusto kong bumalik dito, tapos mag-explore pa ng, alam mo yun, at kaya siya, kakayanin. Ikaw, nakapakalawa ka na dito, di ba? Yes. Nung una mo bang punta dito, Miko, na-expect mo na feeling mo... The last time? Oo. No. Kasi gusto kong bumalik kasi parang ano siya, gusto ko makita na buo na yung Sagrada Familia. Oh, so, Sabi ibig ko, sabihin, babalik ka ba ulit? I'll be back. And at the same time, 2 days lang yun. Parang napakabitin naman for me to have like a lot of travel. So si Miko, dahil taga-Europe siya, alam mo, sobrang bait lang niya sa amin ni Jam at ni Em. Sumama lang siya sa amin dito kahit na napuntahan na niya tong Barcelona. Yeah. The people that matters. Yes! Oh, pero kapag naka-off na to, nag-away-away na kami. Lahat. Ay, joke! Dami nagbabike dito sa Barcelona. Bigo, kung meron isang bansa sa Europe na parang feeling mo gustong mong balik-balikan, saan yan? Finland. So, bumalik sa Rovaniemi, dun sa Santa Claus Village. Bakit? December din? December yun eh. Sobrang magical lang dun. Kahit yun lang yung pinupuntahan namin. It's not a city, but it's like a... Anong tawag dito? Yung place ni Santa Claus. May snow, may reindeer. Parang siyang resort. Ikaw, Jam, anong lugar yung gusto mong balikan? Switzerland. Bakit? Kasi nabitin ako nung yung sa Zermatt. Gusto ko pupuntahan yung Lauterbrunnen. Di ba napuntahan nyo na yun? Di ba? Yung Zermatt lang. Isang lugar lang. Tapos yung pagpunta nyo Tapos doon, maulan pa. Hindi kita yung mga pag hindi kita yung yan. So, given na gano'n yung condition. So what more? Spring. Anyway, pag nagta-travel pala kami, minsan, nga, di ba? Like, halimbawa, nung pumunta kami Strasbourg, hindi namin sila kasama.
kasi nag-side trip sila to other places. Last year, ganun din yung nangyari sa amin. Parang ako, nagpaiwan ako sa ibang lugar, tapos sila nag-travel sila sa ibang lugar, ganyan. So, for this trip, si Miko, uuwi na siya bukas to London, tapos may iwan kami ni Jam dito sa Barcelona. Mag-explore pa kami. Subukan namin kung magbabanding ba kami o mag-end yung friendship namin sa Barcelona. Hindi, Miko, what do you prefer? Solo traveling or traveling with friends? I guess it really depends. Meron kasi depende sa panahon. Kung gusto mo pag-isa, solo travel is you don't need to consider. Oh, bakit? Ikaw? Uy, ano, nakakita niyo po na nag-aaway kami. Ganyan kapag more than 10 days na. So, anong sagot mo? Solo traveling, group of friends? O yan, nakikita nyo, kapag ganito na yung nangyayari, mag-solo travel na lang kayo. Kasabihan ka ng dahil hindi ka hindi ka nag-navigate ng maayos. Ikaw mas gusto mo nang? Bakit? Kasi umasa ka lang. Oo, kasi nahiya ako na mahilig ako sa picture-picture. Nahiya ako may pag-picture sa... Makipag-picture, selfie po tayo, gano'n. Ako feeling ko, gusto ko ng gusto ko mix. Yung pwede kong samahan, tapos pwede akong mag-solo travel. Ay, sarado yung pupuntahan natin. Ang layo ng nilakad namin. Tara nga. Sarado yung pupuntahan namin. Oh. Ay. Oh, ayan oh. Dito kami sana pupunta. Oh, sayang. I think this is a reason na kailangan bumalik tayo sa Barcelona. So, papunta naman kami ngayon sa Bancors del Carmel. Tapos, pagbabas lang kami. Ito na yung bus namin. Kakarating lang dito sa bus number 22. Shucks. Pwede ba dito? Atención, tancan norte. Gagamitin lang namin yung ticket namin. Okay, matulog muna kami dito. Dami oh, ano yun, may kastilyo sa taas. Ayun, may kastilyo. Malapit na? Navigator, are we near? Ilan ba lang? Ilang stops? Ito na? Kasi yata iwan tayo eh. Kaya nga, ito na pala yun. Alam mo, mahirap makatravel tong si Miko eh. Nakikita niya yung mga tunay na kulay ng mga... Lapit, di ba? Tapos bumaba na siya. Caught on camera yun ah. Ano yung viewing point? Bilis pa ng pagbaba niya, no? Parang... Ito, mag-ano tayo? Akit pa tayo, friend? Yes, sir. Oh, we're going up, 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 the sad moment. Anong lugar ulit to? So yun yung Google Maps mo lang? Yeah. Pagod na ako. OA. So, ang ending ay kalsada. Pero parang ang ganda ng view namin sa likod, oh. Kung may kita nyo dyan. Oh. Boom! Ganda, di ba? Ito na yun, oh. Ganda, oh. Oh, tas naka-solar pa sila. Yung bahay dito, naka-solar. Pipicture na kami dito kasi hindi na namin kayang puntahan yung viewpoint. Joke lang. Good na kami. Hindi pa tapos. Lakad pa din kami. Ito na ang view deck. Ang ganda. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ito yung side ng Barcelona. Ayan yung Sagrada, oh. Wow, ang ganda. Tara, doon pa tayo sa tuktok. Guys, super worth it yung pagpunta dito. Kahit medyo malayo siya from the city center. Ganda. Ito na yung Barcelona. Ito yung Sagrada Familia. Laki. Grabe. Sobrang laki niya. Tapos, ito yung, tingnan mo yung layout ng city, oh. Square siya. Parang blocks siya. Very popular na nagkaroon ng ganyang klaseng layout dito sa Spain. So, kung meron lang akong drone, ayun, mas mapapakita natin na blocks, yung layout ng city ay blocks. Parang square, mga square siyang ganyan. Kung gusto niyo pa maglakad, ay no, mas madami, mas mahabang lakaran pa to. Kung wag ka malaglag ah. Lo! Dito na kami ngayon sa train station at
very important to pag nagta-travel kayo sa Barcelona dahil ang main mode of transport na pwede nyong gawin para makatipid and at the same time, madaming locals yung gumagawa nito is through train and buses. And dito kayo makakapag-purchase ng tickets. Ayan. So, kanina, dito ako nag-purchase ng ticket. So, ito yung mga options nyo. From here, pwede kayo, buy it here. Tapos may English options. Make sure English, Make sure English para maintindihan nyo. Ito, pwede kayong mag 2-day pass, 3-day pass, 4-day pass, 5-day pass. Or, pwede ring single journey ticket, 10 journey tickets, airport ticket, tapos, ito yung unlimited for 30 days. So, pwede kayong pumili, depende kung ano yung options na applicable. Pag single ticket ka naman, 2.65 euros. Tapos yung price ng card mo is 1 euro. Tapos pwede mo lang siyang i-tap out. Parang pwede mo lang siyang dagdagan as you go along the way. Yung friends ko, gumamit sila ng 10 tickets at 1 zone lang. Zone 1 lang yung ginamit nila. 12.55 euros yung ginastos nila plus 1 euro for the ticket. Pero ako personally, ako yung ginamit ko dahil 5 days ako dito sa Barcelona, itong unlimited journey for 30 days. At ang nagastos ko for T-Zone, Zone 1 ay kailangan mo pa palang i-input yung card mo. Anyway, yung nagastos ko for that card ay andito. Ito, papakita ko sa inyo kung magkano. Nandyan siya. So anyway, nagamit ko siya for bus, nagamit ko siya for train. 22 euros yung nagastos namin for that. So plus 1 dahil nga merong paper kang bibili mo yung ticket itself. Wag nyo lang wawalain yung ticket kasi yun yung gagamitin nyo talaga pag entry. Tapos baka malito kayo kasi yung exit dito sa Barcelona, hindi mo na kailangan mag-tap ng card. Again, ang pangalan pala ng ticket doon ay Barcelona Travel Pass. Hello! Don't cry! Back on July. Bye. July kasi we're doing our festival. Yeah. And I'll see Miko's you gonna in be there. Italy. It's not over. Bye-bye. Ingat kayo sa road trip. Yes, we're gonna update you. And thank you for hosting us. Sure. Hope you enjoy it. Thank you for... You wanna find your rest? Yeah, it's okay. Kasi I felt the princess treatment. Goodbye! Oh, let's have a photo. And yes, yun na yung last day na kompleto kaming magkakaibigan dito sa Europe series na to. Isa sa mga realizations ko ay ang saya lang na magkaroon ng ganitong klase ng friendship. Nagsimula kami na magkakatrabaho sa University of Santo Tomas sa Espanya, Manila. At ngayon, nagtapos ang aming European trip sa Espanya, sa Barcelona, Espanya. Alam mo yun, parang ang ganda na magkaroon ng klase ng friendship that goes beyond kung ano yung original na nakabound sa inyo. Like in our case, dati kaming mga magkakatrabaho, tapos nag-iba-iba na kami ng landas. Like si MC, isa na siyang mabuting may bahay sa Veneto region sa Italy. Si Miko, isa na siyang nurse sa London. Si Jam, nasa akademya pa rin siya. At ako naman, tinataha ko yung mundo ng content creation. Alam mo yun, kahit na iba-iba na yung fields namin, parang intact pa rin yung friendship namin. And nagkakaroon pa rin ng certain effort. Sa totoo lang, yung Euro trip, hindi siya isang madaling biyahe. Hindi siya madaling activity for friends. Kasi una, it takes a lot of budget. Pangalawa, it takes a lot of time. Isipin mo, ako, 3 weeks ako dito sa Europe. Si Jam, halos 1 month siya dito sa Europe. Si Michele, si MC, kailangan nilang mag-leave sa mga respective nilang trabaho. Si Miko, kailangan din niyang mag-leave dun sa trabaho niya. And you know, di ba pag may trabaho kayo, limited lang din yung VLs ninyo. And kaming mga galing sa Pilipinas, syempre sinusulit na namin kasi ang layo na ng binahe namin. So, hindi madali na mag-set ng isang group trip sa Europe. And at the same time, syempre may mga conflicts, may mga, alam mo yun, iba-ibang personalities pa din. Kahit pa paano, nagsasama-sama kayo for a very long time. Pero ang saya lang na, I think umabot na yung friendship namin sa point na
we understand each other, we tolerate each other's differences, but at the same time, we call out each other kapag kailangan na, lalo na kapag for improvement, kumbaga, ng isa't isa. So, ang saya lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana makahanap din kayo ng ganitong klase ng friendship at sana ay, hindi ko alam kung na-inspire kayo sa itinerary namin, sa mga ginawa namin dahil madami kaming mga mishaps at madami kaming mga challenges. Sana na-inspire namin kayo na iplano at i-book nyo na yung ticket na yan papunta sa Europa kasama ng inyong mga kaibigan. I-book nyo na yung ticket na yan. Kayong mga magbabarkada, kulayan nyo na ang drawing ninyo. Ngayon lang, ako, I will still explore Espanya. And sana tuloy-tuloy pa din tayo sa ating European series. Hindi pa tayo tapos. Ngayon lang, maraming salamat sa inyong lahat. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Thank you very much and don't forget to like, comment, and subscribe. Goodbye!